Pagkatapos ng World War II, pagod na pagod ang Britain. Marami pa ring lungsod ang may bakas ng pambobomba. Mahirap pa rin ang buhay. May food rationing pa rin. At karamihan sa mga tao, iisa lang ang gusto. Normal na buhay, katatagan, at higit sa lahat, gusto nilang maniwala na mapagkakatiwalaan nila ang mga taong nakapaligid sa kanila. Delikadong panahon iyon para makilala ang isang lalaking tulad ni John George Haigh dahil may isang bagay siyang naiintindihan na hindi naiintindihan ng maraming kriminal. Hindi karaniwang natatakot ang mga tao sa mukhang disenteng tao. Natatakot sila sa estrangherong nagtatago sa dilim, sa mukhang maangas, sa obvious na banta, pero bihira silang matakot sa lalaking maayos manamit, magalang magsalita, marunong tumugtog ng piano, at mukhang isang respetadong professional. At walang taong mas nakaintindi sa ilusyon na iyon kaysa kay John George Haigh. Sa loob ng 5 taon, gagamitin niya ang imahe niyang iyon para pumatay ng hindi bababa sa 6 na tao. Nakawin ang kanilang pera, pikein ang kanilang mga pirma, lusawin ang kanilang mga katawan gamit ang sulfuric acid, at kumbinsihin ang sarili na natuklasan niya ang perpektong krimen. At ang pinakanakakatakot na parte, hindi yung acid, kundi yung katotohanang sa loob ng ilang taon ay gumana talaga ito. Bago siya nakilala bilang the acid bath murderer, isa lang siyang batang lalaki na lumaki sa isang sobrang relihiyosong pamilya sa England. He was born on July 24th, 1909. Lumaki siya sa ilalim ng Plymouth Brethren, isang mahigpit na Christian sect na nagtuturo na ang mundo sa labas ay puno ng kasamaan at tukso. Ayon sa ilang biographers, posibleng nakaapekto ito sa kanyang pag-iisip. Pero may problema, kapag si John George Haigh ang pinagmumula ng impormasyon, mahirap malaman kung alin ang totoo. Dahil isa siyang sinungaling. Hindi ordinaryong sinungaling, professional liar. Yung tipo ng tao na kayang magkwento ng sobrang kapanipaniwala na gusto mo siyang paniwalaan. Pagkatapos niyang maaresto, nagkwento siya tungkol sa mga bangungot noong bata pa siya. Mga religious visions, mga obsession sa dugo, mga psychological struggles. Posibleng may katotohanan ang ilan. Posible ring gawa-gawa lang para magmukhang baliw at makaiwas sa mabigat na parusa. At iyon ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng kaso niya. Kahit nahuli na siya, patuloy pa rin niyang minamanipula ang realidad. Ang malinaw lang ay matalino siya. Sobrang matalino. Magaling siyang magsalita. Musically gifted. At higit sa lahat, alam niya kung paano kumilos ang mga respetadong tao. At iyon ang naging isa sa pinakamapanganib niyang sandata. Hindi siya socially awkward. Hindi siya loner. Hindi siya yung tipo ng serial killer na may isip mo agad kapag narinig mo ang salitang murderer. Sa katunayan, marami ang nagsasabing magaan siyang kasama. Friendly, charming, madaling pakisamahan. Yung tipo ng tao na papasok sa isang kwarto na walang kakilala at lalabas na may bagong mga kaibigan. At balang araw, ang talentong iyon ang magiging pundasyon ng kanyang mga krimen. Noong bata pa siyang adult, kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Insurance, sales, bookkeeping, advertising, engineering-related work. Hindi siya yumaman sa alinman sa mga ito, pero may natutunan siya. Paano gumagana ang negosyo? Paano gumagana ang paperwork? At higit sa lahat, kung paano pikiin ang mga dokumento. Natural sa kanya ang pandaraya. Bago pa siya maging mamamatay tao, kriminal na siya. Forgery, theft, fraud, confidence scams. Paulit-ulit siyang nakulong noong 1930s. Pero hindi siya natuto. Sa halip, mas naging mapanganib siya. Dahil habang nasa kulungan siya, nagkaroon siya ng maraming oras para mag-isip. At doon nagsimulang mabuo ang isang ideyang babago sa buong buhay niya. Napansin niya na may isang problema ang pandaraya. Buhay pa kasi ang mga biktima. At ang buhay na biktima, nakakapagsalita, nakakapagreklamo, nakakapagsumbong,
nakakapagtestigo. Kaya nagsimula siyang maghanap ng solusyon. At doon niya unang narinig ang legal term na corpus delicti. Pero mali ang pagkaintindi niya. Sobrang mali. Naniniwala siya na ang ibig sabihin nito ay hindi ka pwedeng mahatulan ng murder kung walang katawan. No body, no murder, no conviction. At doon nagsimula ang lahat. Ang hindi niya alam, hindi iyon ang ibig sabihin ng batas. Ang corpus delicti ay tungkol sa pagpapatunay na may krimeng nangyari. Hindi tungkol sa pagkakaroon ng buong bangkay. Pero hindi iyon naintindihan ni Haig. At ang misunderstanding na iyon ang magiging pundasyon ng lahat ng susunod niyang gagawin. Kasabay nito, nagsimula rin siyang mag-aral ng chemistry. Hindi bilang scientist, kundi bilang kriminal. Natuklasan niya kung ano ang kayang gawin ng concentrated sulfuric acid sa katawan ng tao. Kayang tunawin ang laman, sirain ang tissue, wasakin ang malaking bahagi ng katawan. At para kay Haig, isa itong revelation. Dahil kung mawawala ang katawan, mawawala rin ang witness, mawawala rin ang ebidensya, at mawawala rin ang kaso o iyon ang akala niya. '44, pinili niya ang una niyang biktima. Hindi estranghero, hindi kaaway, kundi isang taong nagtitiwala sa kanya, si William Donald McSwan. Nakilala niya ito sa pamamagitan ng business connections. At tulad ng maraming magiging biktima niya, pinili siya ni Haig dahil may mapapakinabangan siya rito. Isang araw, niyaya niya si McSwan papunta sa isang workshop sa Gloucester Road sa London. Hindi na siya muling nakita ng buhay. Eksaktong detalye ng pagpatay ay hindi kailanman lubusang nalaman. Pero ang sigurado, pinatay siya ni Haig. Pagkatapos, inilagay niya ang katawan sa isang malaking drum na puno ng concentrated sulfuric acid at naghintay. Hindi ito parang sa pelikula na biglang nawawala ang katawan sa loob ng ilang segundo. Mabagal ang proseso, madumi, nakakadiri. Unti-unting sinisira ng acid ang laman, kalamnan at mga organs. Hanggang sa ang matira ay isang makapal na sludge na kalaunan ay itinapon niya. At sa pagkakataong iyon, mukhang gumana nga ang plano niya. Ang problema sa unang successful crime, nagbibigay ito ng confidence at minsan sobra-sobrang confidence. Nang magsimulang magtanong ang pamilya ni William kung nasaan siya, may solusyon na naman si Haig. Pinatay niya rin sila. Una, ang ama. Pagkatapos, ang ina. Sunod-sunod, parehong nagtitiwala sa kanya. Parehong niloko. Parehong pinatay. Parehong tinunaw sa acid. Pagkatapos, pinirmahan niya ang mga dokumento sa pangalan nila. Binenta ang mga ari-arian nila. Kinamkam ang pera nila. Hindi lang siya pumapatay. Ninanakaw niya pati pagkakakilanlan ng mga biktima. At ang mas nakakatakot, walang nakakahuli sa kanya. Kasi mukhang tama ang theory niya. Walang katawan, walang crime scene, walang obvious evidence, missing persons lang. At noong panahon pagkatapos ng digmaan, maraming tao talaga ang basta nawawala. Kaya walang nagdudugtong ng mga piraso. Sa loob ng ilang taon, paulit-ulit niyang ginawa ang parehong pattern. Hindi dahil sa galit, hindi paghihiganti, hindi rin personal na alitan. Pera, laging pera. Pinipili niya ang mga taong may assets, may property, may savings, may kayang nakawin. Hindi siya naghahunting ng tao, naghahunting siya ng oportunidad. At habang tumatagal, lalo siyang nagiging kampante. Lalo siyang naniniwalang mas matalino siya kaysa sa lahat. 1948, may bago na naman siyang target, si Dr. Archibald Henderson at ang asawa nitong si Rosalie Henderson. Mag-asawang may pera, respetado, at higit sa lahat, pinagkakatiwalaan si Haig. Gaya ng dati, ginamit niya ang charm niya, mabait, professional, mukhang mapagkakatiwalaan. At gaya ng mga nauna niyang biktima, hindi nila nakita ang panganib hanggang huli na ang lahat. Isa-isa silang nawala, isa-isa silang pinatay, at pagkatapos, isa-isa rin silang nilusaw sa acid.
Pagkatapos ng mga pagpatay, ginawa na naman niya ang paborito niyang bahagi ng scheme, ang pagnanakaw. Pinakialaman niya ang kanilang mga dokumento, mga ari-arian, mga financial records, at sinubukang pakinabangan ang lahat ng maaari niyang makuha. Para sa kanya, ang murder ay hindi ang goal. Isa lang itong paraan para makarating sa pera. Sa puntong ito, malamang pakiramdam ni Haig ay untouchable na siya. Bakit naman hindi? Ilang taon na siyang pumapatay. Ilang taon na siyang kumikita at wala pa ring nakakahuli. Para sa kanya, patunay iyon na tama siya, na gumagana ang kanyang theory. Nanatagpuan niya ang perfect murder. Pero gaya ng lahat ng serial offenders, darating din ang araw na magkakamali siya. At ang pagkakamaling iyon ay may pangalan. Olive Duran Deacon. Hindi tulad ng iba niyang biktima, si Olive ay hindi bahagi ng komplikadong business deal. Isa siyang 69-year-old widow, respetado, matalino, at kilala sa komunidad. Nakatira siya sa Onslow Court Hotel sa Kensington. At sa malas niya, nakilala niya si John George Haig. Lumapit si Haig sa kanya dala ang isang pamilyar na kwento. Isang business opportunity, isang invention, artificial fingernails. Mukhang inosenteng proyekto, mukhang magandang investment. At tulad ng dati, ang totoong layunin ay simple lang. Makumbinsi siya, mapag-isa siya, at madala siya sa workshop. February 18, 1949, sumama si Olive kay Haig at hindi na siya muling nakita. Pero sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Halos agad napansin ng mga tao ang pagkawala niya. May mga kaibigan siyang nag-aalala, may mga nakakakilala sa kanyang nagtatanong, may mga taong alam kung sino ang huling kasama niya. At ang pangalang paulit-ulit na lumilitaw, John George Haig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nasa kanya na ang spotlight at doon nagsimulang bumagsak ang lahat. Nang tanungin siya ng pulisya, kalmado siya, polite, relaxed, confident. Katulad ng dati, sinabi niyang may business meeting lang sila. Oo, nagkita sila. Oo, pumunta siya sa workshop. Pero hindi raw niya alam kung saan nagtungo si Olive pagkatapos. Mukhang reasonable na sagot, at para sa ordinaryong tao, baka sapat na yon. Pero may kutob ang investigators, may hindi tama, at sa pagkakataong ito, hindi sila tumigil sa pagtatanong. Nag-search sila sa workshop ni Haig sa Crawley. Nung una, walang dramatic discovery, walang bangkay, walang duguang eksena, walang murder weapon na nakalatag sa mesa. Mukhang ordinaryong workshop lang. Pero ang forensic science ay hindi naghahanap ng obvious. Naghahanap ito ng detalye, at puno ng detalye ang lugar. Habang sinusuri nila ang property, may nakita silang kakaiba. Mga residue, mga bakas, mga bagay na hindi dapat naroon. At habang mas lumalalim ang pagsusuri, mas lumalala ang kanilang nadidiskubre. Pagkatapos, dumating ang breakthrough, hindi buong katawan, hindi kumpletong bangkay, kundi mga piraso, human remains. Nakakita sila ng body fat, mga bone fragments, bahagi ng paa, mga pustiso, gallstones, mga bagay na hindi kayang burahin kahit ng sulfuric acid. At sa isang iglap, gumuho ang buong teorya ni Haig. Doon niya nalaman ang katotohanang hindi niya kailanman naintindihan. Hindi kailangang may buong katawan para mapatunayan ang murder. Hindi kailangang may bangkay para magkaroon ng kaso. Minsan, sapat na ang mga piraso, sapat na ang forensic evidence, sapat na ang siyensya. Isa sa pinakamahalagang ebidensyang nakuha ay ang dentures ni Olive. At gamit ang dental records, nagawa ng investigators na patunayan na ang natagpuang piraso ay sa kanya nga. Sa unang pagkakataon, may konkretong ebidensya sila. At sa unang pagkakataon, wala nang matatakbuhan si Haig. Habang lumalakas ang kaso laban sa kanya, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan. Nagsimula siyang umamin. Una, si Olive.
Pagkatapos, si Dr. Henderson. Pagkatapos, si Rosalie Henderson. Sunod si William Maxwell. Pagkatapos ang kanyang mga magulang. Isa-isa niyang inilabas ang mga pangalan. Parang listahan ng mga taong matagal nang nawawala. Mga taong akala ng lahat ay simpleng naglaho na lang. Pero ngayon, alam na ng buong bansa ang katotohanan. Gayunpaman, kahit ang mga confession niya ay may halong kasinungalingan. Dahil hanggang sa huli, si Haig ay si Haig pa rin. Isang manipulator, isang storyteller. May mga bahagi ng kanyang kwento na tugma sa ebidensya. May mga bahagi namang mukhang pinalaki para mas maging dramatic. Parang gusto niyang maging sentro ng atensyon. Parang gusto niyang maging alamat. Dito rin nagsimulang lumabas ang mga kwento tungkol sa dugo. Sinabi niyang may mga fantasies siya tungkol dito. May mga bangungot, may mga obsession. May mga pagkakataong sinabi niyang umiinom siya ng dugo ng mga biktima. Agad itong pinulot ng mga pahayagan. Nagulat ang publiko. Ang acid bath murderer ay nakakatakot na pakinggan. Pero ang acid bath vampire, mas sensational, mas mabenta. Hanggang ngayon, hindi sigurado ang historians kung gaano karami sa mga kwentong iyon ang totoo. Posibleng may ilan, posibleng gawa-gawa lang para suportahan ang insanity defense. Pero isang bagay ang sigurado, hindi dugo ang tunay na motibo niya. Hindi ritual, hindi supernatural obsession, kundi pera. Laging pera. Summer 1949, halos buong Britain ay nakatutok sa kaso niya. Lahat ng pahayagan may balita tungkol sa kanya. Lahat gustong malaman ang detalye. Lahat gustong maintindihan kung paano niya nagawa ito ng matagal. Simple lang ang argument ng prosecution. Pinlano niya ang mga krimen. Kumita siya sa mga krimen. Tinago niya ang mga krimen. At sinubukan niyang sirain ang ebidensya. Lahat ng ito ay palatandaan ng isang taong alam na alam ang ginagawa niya. Ang tanging pag-asa ng depensa ay patunayang baliw siya. Hindi masama, hindi psychopath, kundi legally insane. Nag-testify ang mga psychiatrist. Naglabas ng mga expert opinions. Pinagdebatehan sa korte ang kanyang mental state. Pero habang tumatagal ang trial, mas lalong nagiging malinaw ang isang bagay. Masyadong organisado ang mga ginawa niya. Masyadong planado. Masyadong kalkulado. Hindi ito gawa ng isang taong walang alam sa realidad. At ganoon din ang naging pananaw ng jury. Mabilis nilang tinanggihan ang insanity defense. Napatunayang guilty si John George Haig. Hinatulan ng kamatayan. At sa isang iglap, ang lalaking naniniwalang natuklasan niya ang perfect murder ay naghihintay na ngayon ng sariling execution. August 10, 1949, pinitay si John George Haig sa Wandsworth Prison. He was only 40 years old. At doon nagtapos ang buhay ng isa sa pinaka-notorious killers sa British history. Pero ang legacy niya ay hindi talaga tungkol sa acid, hindi tungkol sa dugo, at hindi lang tungkol sa murder. Tungkol ito sa ebidensya. Sa loob ng maraming taon, maraming kriminal ang naniwalang kapag nawala ang katawan, mawawala rin ang kaso. Sinubukan ni Haig na patunayan iyon, at sa huli, siya mismo ang nagpatunay na mali ito. Dahil ang katawan ay maaaring matunaw. Pero ang ebidensya, hindi palagi. May mga butong natitira, may mga dokumentong natitira, may mga pattern na natitira. May mga bakas na hindi kayang pawalain ng kahit gaano karaming acid. At iyon ang dahilan kung bakit, mahigit 70 taon matapos ang kanyang kamatayan, pinag-aaralan pa rin ang kaso ni John George Haig. Hindi dahil natagpuan niya ang perfect murder, kundi dahil ginugol niya ang maraming taon sa paghahanap nito. Para lang matuklasan sa huli na hindi pala ito kailanman umiral. Maraming salamat sa panunood. Kung maaari ay mag-like sa video at magkonsiderang mag-subscribe. Malaking tulong ito upang mapanatili ang channel. Muli, maraming salamat.